Mga kapatid, nininig ng lindol ang Batangas kanina. Ayon sa FIVOC, sumentro ang lindol sa tubig 7 kilometers northwest ng Tingloy, Batangas kaninang 8:58 ng gabi. Ramdam ang intensity 4 na yanig sa Makati at sa Obando, Bulacan. Intensity 3 naman sa may Mandaluyong, Quezon City at General Trias, Dasmariñas dyan sa may Cavite, Santa Ana, Manila at sa Lucena sa Quezon. Intensity 2 naman sa Talisay, Batangas at sa Pasig. Nagtala rin ng aftershocks kabilang ang isang magnitude 4.6, 2.5 Patuloy pa at rin ang pagbabantay ng Provincial Disaster Risk Reduction Management ng Batangas para sa mga posibleng aftershocks kasunod ng 5.5 magnitude na lindol. Para sa detalye umaaksyon live, si Jen Calimon. Jen, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, Cheryl, kusang ang lumikas yung mga residenteng nakatira malapit sa mga coastal area dito sa Batangas sa takot na magkaroon ng tsunami. Bagamat maraming mga nasirang establishmento ay wala namang naitalang nasaktan dito sa nangyaring lindol. Agad nilabas ang mga pasyente ng Batangas Medical Center matapos makitaan ng crack ang pader ng ospital. Nagtsaga muna ang mga may sakit at kanilang mga bantay na manatili sa open area. Natakot daw sila nang maramdaman ng malakas na lindol. Ang dami niya pong crack sa dinding tsaka sa bubong. Siguro isa pang buyog ng lindol, maaari siyang bumagsak. Naglatag din ng dome tent kung saan pansamantalang ilalagay ang mga pasyenteng may special cases, gaya ng mga sanggol na nasa incubator. Sobrang lakas po. Kaya po nagtakbuhan po kami para kuhanin po yung mga baby namin. Ang mga residente naman sa ilang barangay, lalo na yung malapit sa mga coastal area sa Batangas City, nagpalipas muna ng magdamag sa labas ng Kapitolyo sa takot umano magka-tsunami. Sabi nila baka magka-tsunami. Kami lahat doon hindi parito sa Kapitolyo, mataas. Kung sa mahirap din kasi una-una malamig, hindi makatulog. Eh, dun sa bahay, komportable ka dun. Ang inisip namin yung aming kapakanan, lalo-lalo na yung aming mga anak. Pero paglilinaw ng Provincial Disaster Risk Reduction Management, walang banta ng tsunami sa Batangas. Bahagyang nasira ang bahagi ng Taal Church. May ilang establishmento rin na damay gaya ng isang supermarket at convenience store na pawang nabasag ang mga salamin at ilang paninda. Ang munisipalidad ng Tingloy ang sentro ng lindol kagabi. Wala namang naitalang nasaktan sa lindol. Hanggang kaninang alas 4 ng madaling araw ay umabot sa 27 yung aftershocks ang naranasan dito sa Batangas, gayon din sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero paalala nga ng mga otoridad, normal lamang po yung ganyang klaseng mga aftershocks, kaya wag po tayong matakot, wag po tayong magpanik at wag po tayong agad maniwala sa mga balitang wala namang kumpirmasyon. Samantala, Cheryl, kanina nga umaga ay napansin natin na nagsimula na magsiuwian yung mga residenteng lumikas kagabi, at yung mga pasyente naman na inilabas mula dito sa Batangas Medical Center ay ibinalik na rin sa loob ng ospital. Ngayong umaga naman, Cheryl, ay magsasagawa ng assessment ang City Engineering's Office sa mga gusali, tulay at iba pang infrastruktura na posibleng nasira nitong nangyaring lindol dito sa Batangas. Cheryl? Maraming salamat, Jen Calimon.